Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa mga bagong tangke de giyera mula pa sa bansang Israel na ino-order ng Philippine Army sa halagang 8.5 billion pesos at ito ay inaasahan na mai-deliver sa Pilipinas sa taong 2023. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba pati ng notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tangke de giyera ay isang armored fighting vehicle na nilalayon para sa mga pangunahing offensive weapon line ground combat. Ang tangke de giyera ay balanse sa mga mabibigat na mga armas o firepower gaya ng strong armor and good battle mobility. Ang mga lalaban sa tangke versus tangke ay di na ganong uso. Ngayon, kaya ang tangke de giyera ay ginagamit sa mga urban warfare. Dinideploy sila sa mga nakauna sa mga platon dahil kung nilusob ang mga sundalo, ang tangke ay nagbibigay ng covering laban sa mga armas ng mga kalaban doon sa battlefield. At ang tangke de giyera ay napaka-epektibo din lalo na sa tinatawag na rugged terrain. Kaya niyang madaanan ang mga lugar na hindi kaya ng military trucks gaya ng mga putik, kagubatan, snow at iba pa. At dito nasubukan ang pagka-epektibo ng tangke de giyera. At noong nagkaroon ng giyera o labanan sa mga Maute-ISIS group sa Marawi noong 2017 na kung saan ang mga tangke de giyera lumusob at nagbigay ng covering sa mga sundalo. Kaya ang Philippine Army at ang Mechanized Infantry Division or MID nagmungkahi para sa acquisition ng light tanks para din sila matutunan ang operation sa paggamit ng mga tangke de giyera sa iba't ibang combat operation. At noong taong 2019, nag-umpisa ang Philippine Army Light Tanks Acquisition Project sa ilalim ng Armed Forces Modernization Program Horizon 2 at matagal nila itong pinag-aralan at pinagdidebatehan ng mga opisyal ng Philippine Army. Kung ang kukunin ba ay ang heavy main battle tanks na tumitimbang ng mahigit 55 to 70 tons at yung light or medium tank na may bigat na 42 tons, ang Infantry Mechanized Division ay gusto nilang matuto muna sa pag-operate ng makabago at modernong mga light medium tanks para kanilang madetermina ang kakayahan nito sa darating na mga operasyon. At noong October 24, 2020, ang Pilipinas ay ina-award ang kontrata para sa Philippine Army Light Tank Acquisition Project doon sa Israeli company, ang Elbit System. At ang Elbit System ay kanilang inoffer ang bagong Sabra Light Tank para sa Philippine Army Light Tank Acquisition Project na kung saan sumasali din sa bidding ang ibang mga malalaking contractors ng mga military equipment gaya ng Hanwha System K21-105 ng Korea at ang Ukotar Arma 105 Light Tank sa Turkey at ang Pindad Harimau Medium Tank ng Indonesia. At ang Philippine Department of Budget and Management ay nag-aproba ng mabilis na Special Allotment Release Order or SARO na kung saan kasama ang light tanks and Well-Authored Personnel Carrier or APC para sa acquisition project para sa Philippine Army sa ilalim ng Armed Forces Modernization Program. Ang unang SARO ay inaprobahan noong October 21, 2020. Ito ay kasama ng funding requirements or advance payment of 15%. At sa pareho din na petsa ay inaprobahan din ng SARO ang advance payment ng 15% para naman sa World APC. Ang Elbit System ay ang bagong designer para sa bagong light tank na available sa dalawang configuration kasama ang track variants na nakabase sa General Dynamics European Land System or GDELS at ito ang tinatawag na ASCOD. At ang wheeled version naman na nakabase sa Pandor 2 8x8 armed vehicle na nakadesign din ng GDELS. At ang halaga ng project na ito ay umaabot ng 8.5 billion pesos
para sa 18 trucks at 10-wheel truck plus 1 armored command vehicle at 1 armored recovery vehicle. So 30 ito lahat ng mga vehicles. At ang project na ito ay inaasahan na matatapos sa susunod na taon at sa taong 2023. At noong last June 6, 2021, ang Elbit System mismo ay nagpahayag na ang kontrata na nagkahalaga ng 1.72 million US dollars ay na-award sa kanila. Ito ang pag-supply ng light tank para sa Army sa isang bansa sa Asia Pacific, ang Pilipinas. At ang kontrata ay gaganapin sa loob ng 3 taon ayon sa Elbit System. Ayon sa Elbit System President at CEO, ang light tank contract ay sumasailalim sa tinatawag na Mutual Beneficial Strategic Cooperation sa pagitan ng Elbit System at GDELS base sa pagsasama na pag-develop at mag-manufacture ng vehicle to reach solution at kanyang pinanindigan na ang Sabra light tank solution ay nakapagbigay ng mataas na operational value para sa Armed Forces. Bilang pangunahing kontraktor, ang Elbit System ay magsusupply ng Sabra light tank solution na nakabase sa truck ASCOD platform na minamanufacture ng General Dynamic European Land System Santa Barbara na galing sa bansang Spain. At para naman sa World Thunder 2 8x8 platform na minamanufacture ng Excalibur Army mula sa Czech Republic. Ang parehong behikulo ay gumagamit ng Common 2 kasama ang High Performance Stabilization na may kakayahang titira o mag-firing sa mga moving target, ang tool na nakamount ng low recoil ng 105mm at 52 caliber cannon na may kasamang autoloader na 7.62 crucial machine gun at ang 8.76mm smoke grenade launcher. Ito ay optional installation for 2 anti-tank guided missile launcher independent of 2 mixed system commander and driver-enabled hunter-killer operation. Ang crew ay makapag-detect ng standard not to target mula sa range of 12 km recognition and 8 km in identification from 4 km. Ang 30-ton Saba light tank solution provides unique combination of powerful fire capacity and high maneuverability. Ang parehong platform ay armado ng 105mm turret and a range of the company subsystems at kasama ang electronic optical sights, flight control system, Torch-X, battle management system, E-Links, software-defined radio system at may life support system. At ang total acquisition na pinagkasunduan na tinatawag na government to government or G2G procurement sa pamamagitan ng Pilipinas at Israel ay nagkahalaga ng 172 million US dollars na may katumbas na 8.5 billion pesos para sa 30 na vehicle at 10-wheeled at 1 armored command vehicle at 1 armored recovery vehicle sa 3 branch ng Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Army, Philippine Air Force at ang Philippine Navy. Ang Philippine Army ay ang pinakamalaking military budget allocation dahil ito sa mga internal threats ng mga terrorist at mga Maoti at Abu Sayyaf at mga NPA. Pero dapat hindi kalimutan ng ating mga government officials na lumalaki din ang external threats sa bansa, lalo na sa Chinese incursion sa West Philippine Sea. At bago tayo magtapos, shout out sa ating kaibigan na si Rickson Acuno at sa ating kaibigan na si Hopkins Lopez na andyan sa Saudi Arabia. Ingat kayo dyan, bro. Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po.